Magandang hapon po sa inyong lahat. Kakibat si Senator Tito Soto. Ako po si Jessica Soho at ito ang Brigada 7. Ang mga tampok na kwento sa hapong ito. Iba't ibang uri ng kanser, hindi mapigilang panginginig ng laman at kung ano-ano pang mga sakit ang ngayon nagpapahirap sa mga dating empleyado ng International Rice Research Institute o IRI sa Laguna. Mapanganib na kemikal nga kaya ang dahilan ng kanilang pagkakasakit at sino ang dapat managot sa kanilang sinapit. Sa Pangasinan, kasalukuyang itinatayo ang tinaguriang The Pyramid of Asia. Ito raw ang magpapalakas sa healing powers ng founder nitong si Alex Orbito, isang tanyag na psychic surgeon sa buong mundo. 5 overseas Filipino workers ang sinawing palad sa nagdaang killer quake sa Taiwan. Kilalanin natin ang kanilang mga naiwan at ang kwento ng takot, hirap at tuwa ng mga pinalad na makaligtas mula sa malagim na trahedyang ito. 12 taong gulang na batang lalaki walang kalaban-laban na ginulpi at ibinitin ng patiwarik ng 2 pulis. Hindi pa nakontento, isinilid pa ang bata sa sako. Ilang dating trabahador ng International Rice Research Institute sa Laguna ang ngayon ay may sakit. May katotohanan nga kayang may kinalaman ang kanilang mga dating trabaho sa kanilang mga karamdaman? Ang International Rice Research Institute sa Los Baños, Laguna, itinatag ito noong 1960 upang saliksikin kung paano madagdagan ang supply ng bigas sa buong daigdig at labanan ang taggutom. Maganda ang layunin ng IRI at marami na itong kabutihang naidulot. Pero sa likod nito ay tila merong mga taong natapakan. Isa na dito si Emerson Delfin, 55 years old. Mahigit 2 dekada siyang nagtrabaho sa IRI bilang laboratory assistant. Taga-timpla ng gamot na pamatay kulisap o pesticide. Yung kalagayan niyo kaya ngayon, dala ho ng trabaho niyo dati sa IRI? Kalagay ko dala dahil according to the physician ng IRI, si Dr. Sanchez, work-related yung aking trabaho. Sa yung sakit ko work-related, kaya nag-rely na ako sa kanila. Hindi ko man alam na kung ano, basta I just depend on them. Ngayon, sabi nila work-related ka. Nililili ko nila yung sakit ko doon. Parkinson's disease ang na-diagnose na sakit ni Mang Emer. Sakit sa ugat. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya makontrol ang panginginig ng kanyang kamay at kung bakit nahihirapan siyang kumilos. Napuna ko sa kanya, itong kanyang hintuturo, gumagalaw na ganon. Sabi ko, bakit ganyan yan? Sabi niya, hindi, kanyan kasi parang mannerism na pag ako'y nagwe-weigh ng mga micronutrients, kailangan sa microscope o di kaya sa yung nagwe-weigh ako, kailangan spatula, kailangan yung certain milligrams lang ang kailangan, kaunting-kaunti lang, kaya daliri ang ginagamit kung para pang ganon. Sa lab, sa greenhouse, sa field sampling. Pero sa halip na mawala, grumabi pa ang panginginig ni Mang Emer hanggang sa siya'y nilagnat, nagka-urinary tract infection at renal failure o hindi na paggana ng isa sa kanyang kidney. Noong 1993, puwersahan siyang hindi na bumalik sa trabaho. Mahigit 400,000 pesos ang nakuhang assistance ni Mang Emer mula sa IRI. Malaki-laki ito kumpara sa separation pay na nakuha ng iba niyang kasamahan. Pero noong huli, kapos din. Nakita nga lang ako dito sa nanay ko. Yung lupat bahay namin, nabili namin mag-anak, napagbili na namin. Yung aking sasakyan na isa, na hindi naman maganda, luma naman, pinagbili ko rin just to maintain his medicine. Na wala namang may trabaho sa amin, hindi ko pwedeng iwanan. Walang dudang maraming kabutihang naidulot ang IRI hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa maraming bansa sa buong mundo, kung saan karamihan ng mga tao ay kumakain ng bigas. Pero ang daing naman ng mga manggagawa na di umano'y napinsala, tila sila ang nasakripisyo sa ngalan ng rice research. Kinumpirma ng isang pag-aaral na isinagawa ng UP
na may mga manggagawa ng IRI na nakitaan ng sari-saring epekto ng kontaminasyon sa mga agrochemicals. Si Camilo Malana, 37 years old, nang namatay sa sakit na leukemia. Dati siyang pesticide applicator sa IRI. Malinaw sa kanyang mga magulang kung ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa gamot, Sa IRI ho. sa gamot sa iri. Doon na simula ng kanyang sakit. Paano ho? Paano ho nagsimula? Nahihilo siya, lagi siyang nagsusuka, gano'n. Tapos yun, pagkakaanay masama pakiramdam niya. Namatay din ang asawa ni Ninette na si Alberto Banasehan. 11 taon na ang nakalipas. Nga bale yung lungs niya ay ano na eh, parang napipina. Yung wala nang ano. cancer ho Oo. Lung cancer. Sa kantsa niyo ho, saan niya ho nakuha ito? Hindi ko mga ano kasi hindi naman siya naninigarilyo, hindi naman siya nagiinom. Kasi nga sa IRIP, ang bali ang hinahawakan nila doon kasi puro chemicals nga eh. Malinis ang hangin sa lugar nila, tabi ng Laguna Lake at walang factory o pagawaan na malapit. Yun noong yung unang ginamit namin dyan, yung 1080 at 1081. Ano yung numero ho yun ng lason? Yun ang pangalan ng lasong yun. Nakalagay sa buti. Tapos ho, Yun ho ay ni-spray. Tapos, kaya sabi namin matindi yan, kasi gawa ng yung aso, yung daga na patay. Tapos kakainin ng aso. Yung asong makakakain doon patay. sa rat control lang naging trabaho niya sa loob ng 2 dekada. Marami kami ginagamit na gamot dyan na hindi naman pamain lang, kung hindi ini-spray, isinasabog sa field. Kaya yun ang pero marami yan, klaseng lason. Paano niyo ho ginagawa yon yung paglason? Abi, dinadakot ko ng kamay. Dinadakot lang ng kamay? Dinadakot Wala ho ng kamay. kayong gloves? Wala kami sapi kahit ano. Hindi ho kayo binigyan? Hindi ho ko kayo kami. humingi? Kasi hindi mo kami ni-issue pa noon eh. Hindi nagtagal, nagkasakit si Mang Ore. Ang naging epekto sa akin, nung ako'y magkasakit, nung makumpay, edi yun, una sa baga. Ikalawa, nagkaspatang ang atay. Pero gumaling siya, nalagpasan ang krisis. Hanggang sa dumating ang mas malaking problema. Nasama siya sa mga na-retrench o natanggal sa trabaho. Pakiramdam niya'y basta na lamang siya binitawan matapos siyang pakinabangan. Karamihan sa mga dating trabahador ng IRI, mga dating tenants o mga magsasaka, binili ng IRI ang dati nilang mga sakahan sa pangakong sila rin ang kukuning trabahador. Pangakong hindi natupad nang magsagawa ang IRI ng mga retrenchment. Bumuo ng samahan ng mga manggagawang natanggal ang BISIG o ang Brotherhood of IRI Support Groups upang iprotesta ang pagkakatanggal sa kanila. Idinimanda nila ang IRI at hanggang sa Supreme Court ay nakarating ang kaso. Subalit ibinasura ng Supreme Court ang kaso. May immunity daw kasi ang IRI at nakaload ito sa presidential decree na nagtatag dito. Kami po ay lubhang malungkot, bagamat nasa sarili tayong bansa, ang batas dito sa atin ay hindi ginamit para sa mga mamamayan ng Pilipinas, kundi ginamit po nila sa mga dayuhang mamumuhunan sa IRI. Bukas loob po namang nagbigay ng kanilang pahayag ang IRI. Handa raw silang harapin ang kanilang mga obligasyon. Yun nga lang, may ilang kondisyon. Ipinakita sa amin ng IRI ang ilan sa kanilang mga kagamitan sa bukid. Lahat daw ng mga ito ay idinisenyo para sa kaligtasan ng kanilang mga manggagawa. Ang sprayer halimbawa ng sasakyang ito ay nakadikit na halos sa lupa at patalikod naman ang pwesto ng nagmamaneho nito upang hindi daw niya malanghap ang kemikal. Kasi nga, foremost consideration namin is that ang safe use and handling of agrochemicals. So, ikukonsidera namin yung safety aspect of using the products. Bukod sa mga bagong diskubreng gamit,
may proteksyon din sa katawan ang mga manggagawa, mula ulo hanggang paa. In practice ba nasusunod itong mga safety procedures mo? We strictly implement that one. Sa katibayan nga kasi kasama yan sa aming performance evaluation sa kanila. At kapag naabutan ng isang worker na hindi naggagamit o nagpa-follow ng safety rules and regulations dito sa institute, ay may corresponding reprimand siya. Napansin ko kasi parang mainit yung overall, tapos may mask, may boots. Parang hindi mo yata akma sa klima dito sa Pilipinas. Actually, yan ay natest na namin dito kasi hindi naman sila maghapon nang nag-a-apply as you would imagine. Pero ano itong aming nasaksihan nang minsan kaming naglibot? Lublob sa putik ang mga manggagawa, walang protective clothing, walang bota. Sa prinsipyo ay walang dudang maganda ang pakay ng IRRI pagdating sa kaligtasan. Pawang mga foreign experts ang mga nagpapatupad nito. We take it very seriously, the safety standards that we pursue. Foremost in this, we pursue international standards. We haven't developed our own standards. We follow international standards. Associated with that, we have training, so the people applying the pesticides are very well trained. At kung dati puspusan ang paggamit ng IRRI ng mga agrochemicals tulad ng fertilizers at pesticides, sa ngayon ay binawasan na raw nila ito sa pamamagitan ng tinatawag na Integrated Pest Management o IPM. Sa halip na pesticides, mga beneficial insects ang pumupuksa sa mga harmful o mapanirang insekto. Pero ayon sa mga manggagawang aming nakapanayam, kailan lang naman ipinatupad ng IRRI ang mga makabagong safety procedures? May mga inisyu ba sa inyo ng mga gloves? Noong panahong yon ay wala pang ini-issue sa amin. Pero ngayon, meron na ngayon. Anong manghiin ngayon ay binibigay eh. Umpisan kami magkaroon ng kasong ganyan. Isa sa mga kontrobersyal na ipinagkaloob sa IRRI noong itinatag ito ay ang immunity. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng kasuhan. Pero hindi naman daw nangangahulugan na hindi na nito haharapin ang anumang pananagutan, lalo na sa mga manggagawa. Pero kailangan daw munang patunayan ng mga manggagawa na dito nila nakuha ang kanilang mga sakit. You know, we're concerned, we'd like to talk to them, we have talked to them in the past, and we'd like to resolve it. Si Duncan McIntosh ang spokesman ng IRRI. Procedure lamang daw ang naging diferensya ng IRRI at ng mga manggagawa. Dapat daw kasi ay sa ECC o sa Employees Compensation Commission nila idinulog ang kanilang mga daing. Tulad ng kaso ni Camilo Malana na nabayaran na ng IRRI ng danyos perwisyos. We did not hide behind our immunity for that worker. We did not seek to avoid our responsibility. We paid up in full. Pero kung bakit sa ilang nagreklamo na ay iisa pa lang ang nabayaran, hindi klaro ang pananagutan ng IRRI. Perhaps the best comparison for your viewers is paint. That I think many viewers would be familiar. If you open a can of paint in a small room and smell the fumes, you're going to feel dizzy and nauseous. We can understand that happens where we have, as I say, 800 staff on an experimental station where chemicals are used. There's going to be episodes where people might feel dizzy and nauseous. Does this develop into a chronic, debilitating condition? No, it doesn't. And if it does, we take it again to the outside authorities and ask the outside authorities, is there a connection between this chronic condition and the work they did? And there is none. I know one person involved has been diagnosed with Parkinson's disease. There is no medical evidence anywhere in the world to connect Parkinson's disease with agrochemicals. What about lung ailments, kidney ailments, liver ailments? We have to put those in the same category. You cannot make any connection. We can understand if you have a suspicion, but we cannot pay compensation on a suspicion. Si Dr. Visitacion Evangelista, isang toxicologist o doktor para sa mga karamdamang dulot ng mga kemikal o lason. Pag na-expose sa pesticide, yung pwedeng maapektuhan dyan yung atay natin, no? O kaya naman yung daanan ng ihe o yung bato, no? O kaya yung
yung sperm cells, no, ng lalaki. So pwedeng mabaog 'yon, no? O kaya naman yung sa ugat niya or yung sa nerves, no, pwedeng magkaroon ng peripheral neuropathy. Yung iba nga napaparalyzed pa yung kanilang katawan gawa nung nasisira yung mga nerves. So yun yung mga pwedeng magkaroon ng leukemia, no? Pero ang karamdamang Parkinson's disease, hindi kaagad na maiugnay, bagamat posible daw. At saka wala pa ako na-encounter na nagkaroon ng Parkinson's disease gawa nung sa pesticido. Although, it may be possible. Pero aminado mismo ang abogado na mamanggagawa na malabo nang umusad pa ang kaso. Tingin ko mahirap na. Mahirap na kung ipapadaan natin sa husgado. Pero kung ipapadaan natin sa Kongreso, ay maaari pang mabigyan ng impormasyon. Tingin ko. Sa Kongreso. Constitutional question kasi ang issue dahil ang immunity ng IRI ay napaloob sa presidential decree na nagtatag dito. Marami kasing basis yung determination kung constitutional o hindi, ano? You can also question it as unconstitutional based on unequal protection of the laws. There must be a reasonable classification para sa ganun ay maging valid yung batas. Pero ang presumption nun, it is constitutional unless it is questioned in court. And the Supreme Court will say that it is unconstitutional. Yun ang nakapagtataka, no, kung bakit ang dating Pangulong Marcos ay nagbigay ng ganyang immunity. Kung bakit binigyan yung IRI ng ganon, klaseng immunity, ganong klaseng privilege, ay sa tingin ko, isang anomalya sa batas. Malalim ang implikasyon ng kasong ito kung tutuusin, lalo na't maraming foreign institutions na narito sa Pilipinas. Sa larangan din ng agrikultura, ay malamang na naipasa na ng IRI ang teknolohiyang napag-aralan nito sa ating mga magsasaka, tulad ng paggamit ng mga modernong fertilizers at pesticides. Kung mapatunayang may koneksyon nga ang mga karamdaman ng ilang mga trabahador ng IRI sa mga kemikal at lason na ito, paano na ang mga magsasakang gumagamit na rin nito? Kung tama daw ang paggamit ng mga agrochemicals, walang dahilan upang magkasakit ang mga magsasaka. I've been here working for more than 20 years. And up to this one, as of my last medical examination is okay ako. Kasi nga, it's a matter of, kasi ang risk kasi involves the agrochemical itself at saka yung use. Kapag talagang hindi mo pinalo yung safety use aspect niya, definitely ma-expose ka. Pero paano mo sasabihin yan sa mga taong napinsala na o di kaya'y hindi na makakabawi pa? Psychologically, paglalabas ba kami? Hindi ba maaaring pagtitingnan ako ng tao o kaya ang aking asawa mula ulo hanggang pa? Hindi ba napakasakit yun? Nang dahil sa pagpakasakit niya gano'n, maraming nawawala sa kanya. Hindi makatarungan yun. Dapat ay kanilang ayusin. Patas ko yung kapihan naman akong mga nagtrabaho na hindi naman nila. Ang bayad nga sila, eh, walang-wala naman sa lugar. Ang binayad nila. Sana naman yung mga inaano namin sa kanila, bigyan naman sa nila ng pansin, para naman, hindi para sa akin, para sa mga bata, sa mga anak ko. Kaunting tulong sa mga nawala. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho, reporting. Kilala sa buong mundo ang mga grandiosong Pyramids of Egypt. Ito daw ay nakakapagdulot ng extraordinary spiritual at mental powers. At sa Manawag, Pangasinan naman, ang tinaguriang The Pyramid of Asia. At ayon sa founder nito na si Alex Orbito, lalo lamang daw itong makakapagpalakas sa kanyang kapangyarihang makapanggamot. Kamangha-mangha ito ang mga pyramid ng Egypt.
May ilang libong taon na ang nakakaraan, hindi pa rin lubos na nasasagot ang lahat ng katanungan ukol sa misteryo ng mga istrukturang ito. Alam mo, pagka nagpunta ka ron, no, sa Egypt mismo, kahit na nasa labas ka pa lamang nung pyramid, magugulat ka na eh, na iba na ang maramdaman mo dahil napakalaki eh. Massive. Para bang una mong iisipin, paano nagawa nito? Sinong gumawa nito? Imagine, this was built mga 2,500 before Christ, no? Noon pa man, pinaniniwalaan ng mga Egyptians ang kapangyarihan ng mga pyramid, tulad ng kapangyarihang mapangalagaan ang bangkay ng kanilang mga pharaoh at pari, o di kaya ang kapangyarihang mapreserba ang mga pagkain, at higit sa lahat, ang kapangyarihang makapagpagaling ng mga may sakit. May mga geometrical shapes na nagpo-produce ng different types of energy, like a cone, triangle, ganyan, ano. Mga solids, merong energy yan. Now, the pyramid has been shown to generate a special kind of cosmic energy na very powerful. May 20 taon nang pinag-aaralan ni Jaime Licauco, isang paranormal expert, ang lakas na taglay ng mga pyramid sa Egypt. Ayon kay Licauco, hindi malayong may enerhiya ring makapagpagaling ang pyramid na itinatayo ngayon sa Manawag, Pangasinan. The Pyramid of Asia na itinayo ng healer na si Alex Orbito ay similar to the Pyramid of Egypt in its shape, no? And possibly in its effects, no? Possibly I said in its effect. Pero malaki ang kaliitan kumpara mo sa napakalaki kasi ng Egypt's pyramid, no? Isang kilalang faith healer si Alex Orbito. Dahil umano sa mga donations, nagawa niyang ipatayo ang pyramid at chapel sa loob ng kanyang vacation resort sa Pangasinan. Si Orbito ngayon ay nasa Amerika. Ang kanyang assistant si Melvin Albior ang humarap sa Brigada 7. It really came from the dreams of Mr. Orbito, long before he knew about geometric figures. Sa panaginip niya, nakita niya ang pyramid. Hindi niya alam kung ano talagang pyramid eh. Ayon kay Albior, bagamat maliit ang pyramid kumpara sa mga nasa Egypt, mas malaki naman ang looban nito. Ang German pyramidologist at architect na si Dieter Lover ang siyang may disenyo ng Pyramid of Asia. 5 taon niya munang ni-research at pinag-aralan para perpekto ang sukat nito. Para namang pagtignan niyo, sir, parang regular lang siya na kwarto. Yes. But pag nag-concentrate ng energy, especially when the rooftop is complete, medyo delikado rin ng konti. Ayon sa mga pag-aaral, dahil umano sa lakas ng enerhiya sa loob ng mga piramid na tulad nito, ang isang tao ay hindi maaring tumagal sa loob ng mahigit sa 11 minuto. Baka hindi daw makayanan ang kanyang katawan ng enerhiya at siya'y mawalan ng malay. Maari rin daw ma-overcharge ang mga pasyenteng mahina ang puso. Ayon din kay Licauco, ang lakas ng pyramid ay nanggagaling sa hugis nito at hindi sa sinag ng araw tulad ng inaakala ng marami. Yun ang ano yan. There's nothing magical about it, no? It can be explained by the energy configuration kasi we are made up of electromagnetic energy anyway, you know. And the pyramid generates electromagnetic energy. No? So pagka na-align ka ron, it can help you rebuild your cells. Ang pinakamalakas na parte raw ng pyramid ay ang sentro. Dito itinayo ang isang balon na ayon kay Albior ay maituturing na healing water. How can we say na healing water po ito? Ano yung basis na bakit po ninyo tinatawag na healing water? Pyramid energy has the power to transform, to preserve, to cleanse, to purify. So directly 24 hours na bobombard ng psychic or cosmic energy yung tubig na yan, and therefore magnetize yan or energize the water. Di pa man tapos ang pyramid, ngayon pa lamang raw ay may enerhiya ng taglay ang balon. Pina-stay niya ako doon for about 5 minutes. Na sabi niya, 5 minuto ka dyan tumagal. Sa tapat na tapat ng balon. Pagdating ko doon sa taas, talagang hingal na hingal ako dahil napakataas eh. Talagang nakakapagod. Ganun.
Pero after 2 minutes or 3 minutes na stay ko doon, nag-iiba yung pakiramdam ko. May taas na 10 metro o 40 talampakan, gawa lamang sa kahoy at bato. Bawal raw gumamit ng anumang uri ng metal, nakakaapekto sa enerhiya. Ni isang pako ay wala. Puro glue lang at saka yung wood nail. So ito po nagdadala lahat nito, ng kabuuan nito, especially the main beam. Hindi lang yon. Para maging mabisa ang enerhiya sa pyramid, kinakailangang nakahanay raw ito sa Pyramid of Giza sa Cairo. Sa harapan naman ng pyramid ilalagay ang mga kable para sa lightning rod. The pyramid is an energy building. Yes. So it must be protected from lightning stroke or else the building will explode. So there must be a lightning rod. Karamihan sa mga kabilang sa construction ng pyramid ay mga followers ni Orbito. Tulad ni June, pinagamot niya kay Orbito ang anak niya na blue baby. Ngayon, okay na raw. Nung in-start pa namin to, bali ako nang nag-umpisa nito. Hanggang itayo namin itong pyramid. At saka naniniwala din ako sa power ni Reverend Orbito. Kaya ang aabutin nito, aabot ng close to 4. 4 million? Yeah. Okay. Saan ang gastos karaniwan? Bali sa pundasyon na rin, tapos sa lower din. Actually, itong main beam na lang, umabot na ng milyon to yung malalaking kahoy. Hindi pa kabilang sa 4 na milyong piso ang chapel na nasa likod ng pyramid. Sa ngayon pa lang, may $360,000 na ang sinisingil ng German architect para sa mga tauhan, semento at gasto sa transportasyon. Sulit naman kaya ang mga donasyong ito? Siyensya o paniniwala? Mabisa kaya ang Pyramid of Asia? Psychiatric surgery ang tawag sa kanilang paraan ng panggagamot. Mapapagaling daw nito ang kahit na anong uri ng sakit, lalo na kapag malakas ang iyong pananampalataya. May higit sa 30 taon nang nanggagamot si Alex Orbito. Hindi lang basta-basta faith healer si Orbito. Siya'y isang psychic surgeon o nakakapag-opera umano gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ito ay katutubong pamaraan ng panggagamot ating bansa. Tayo lamang sa Pilipinas ang nakakagawa nito. Sa buong mundo, walang nakakagawa ng bare-handed psychic surgery na tulad ng paggawa ng ating mga psychic surgeon sa Pilipinas. Ang grupo rin ng mga psychic surgeons ni Orbito ang nagpapatayo ng isang pyramid sa Manawag, Pangasinan na umano'y makapagpapagaling ng iba't ibang uri ng sakit. Makakatulong din daw ang pyramid sa pagbibigay sa mga psychic surgeons ng lakas para makapanggamot. Well, in the first place kasi hindi ito kamukha ng surgery na physical. Kaya walang trace, walang sakit dahil hindi physical. It is happening on another level of our being, which is on the etheric or energy level of man, no? Kaya mahirap eksplika at mahirap talagang paliwanag at mahirap paniwalaan ng karamihan, lalo ng mga scientifico at saka mga mediko, dahil ito ay kakaiba at hindi ito pinag-aaralan sa mga eskwela. Si Nieves Lupas ay isang psychic surgeon kabilang sa grupo ni Orbito. Ito ay isang healing session ng isang lalaking nahihirapan daw huminga. May plema sa baga. Walang gamit na anumang instrumento. Sinipsip ni Nieves ang mga bahagi ng katawang pinaniniwalaan niyang may plema. Sinipsip niyang muli ang isang bahagi. Pinangangan namin si Nieves. Mukhang wala namang nilalaman ang kanyang bibig. Ngunit pagkatapos noon, hindi na niya sinipsip ang likod ng pasyente. Okay na raw ito. Iyan ho ang sakit ng likod niya kasi pag umuubo, naiipon,
ayun, nagkaroon ng hanggang tumigas ng tumigas yung plema. So for the sake of our viewers, ano po ito? Ayun nga ho yung plema na tumigas. Naglakas loob akong subukan ito. Ipinakita ko sa kanya ang nananakit na kaliwang bahagi ng aking balikat. Sinipsip din ni Nieves ang aking balikat. Ang lumabas, inakala kong may dugo at lamang masisipsip. Ngunit, ano po ang lumabas sa aking balikat? Lamig. Wala po siyang parang dugo. Ayan, mayroon. Yan na ang sakit. Kunti lang ang dugo. Dahil kung malala na yan, hindi mo na mailingon-lingon yung ulo mo. Dahil yung ugat mo dito, tumitigas yun. Pero bakit po yung may plema, buo-buo pa yung lumabas? Ay, syempre yung plema talaga yun. Talagang buo-buo ang lumalabas. 'Di ba minsan mayroong may itim, mayroon yung parang green na buo. Pag dito umaano. Dahil galing na sa baga ho yun. Hindi ako tiyak kung tunay ang panggagamot sa akin noon. Panginoon lang ang makakapagsabi. Ngunit buo naman ang loob ni Evangeline sa psychic surgery. Inireklamo niya kay Nieves ang sakit niyang hika. Masyado raw kasing mahal magpakonsulta sa doktor. Minsan na pa mahirap akong huminga. Saan po yung masakit ba? Dito sa dibdib. Masakit yung dito niyo sa dibdib. Masahe. At pagkatapos, sa kanang bahagi ng leeg, lumabas di umano ang lamang loob ni Evangeline. Hindi natin maiiwasan na hindi paniwalaan ang mga bagay na ito because the process defies all known laws of science, known laws of medicine, known laws of physics, known laws of chemistry. All of these things defy the common sense and logic and scientific laws. Natural na pagdudahan ng mga tao. Hindi lang yon ang dahilan. Kung merong mga totoong psychic healers, merong ding mga peke. Ilang taon na ang nakakaraan nang mahuli ng Brigada 7 ang psychic surgeon na si June Labo na nandadaya habang nagsasagawa ng isang surgery. Nahuli ng kamera na meron ng nilalaman ang mga kamay ni Labo bago pa man niya hawakan ang pasyente. Aminado si Melvin Albior, miyembro ng Philippine Healer Circle, na kung minsan talagang namemeke ang ilang mga healer dahil sa dami ng pasyente at laki ng pera. Maski ikaw genuine, ang energy mo na-drain pag marami kang pasyente. So isa lang alang mo na ikay magpahinga. Para kang baterya eh. Mag-recharge ka. Ngunit ayon kay Linda Santa Mateo, di mo rin matansya. 1992 nang magpagamot siya kay Labo. Yung findings ng doktor, nakita may bone fracture tapos may durog-durog na buto. Nung sabi nga ng doktor, kailangan operahan agad yan. No? Tapos, paano magduduktong yan? Sabi ko sa doktor, duduktong daw ng bakal. Yung gano'n ni June Labo, hindi ako nagtatanggal ng durog na buto eh. Nagbubuo ako ng buto. Matapos umano ng healing session, bumalik si Linda sa doktor. Sa x-ray, lumabas na buo na ang kanyang mga nadurog na buto. At ang dati niyang kamay na walang kabuhay-buhay ay malakas na ngayon. Si Yolanda naman ay nagpatanggal ng pigsa sa gilagid kay Alex Orbito. Pag-uusap lang kami na ganyan, ginanon lang niya yung finger niya, hindi niya pinabukas sa akin ang bibig ko. Ginanon lang yung ganun ang finger niya, tapos nilagay niya dito ko sa ano. And it was a yellowish, greenish, oval na ganyan. Matigas po? Hindi. Yung parang malambot, parang meron siyang lalagyan. Ganon. Pagkatapos the next day, I went back to the dentist. Pinakita ko sa kanya. Sabi niya, what happened? Sabi gano'n niya. Ba't wala na? Bagamat mahirap paniwalaan at ipaliwanag ang psychic surgery, hindi maikakailang lumalaki ito at dumarami ang mga fake healers sa Pilipinas. Sa darating na Nobyembre, dito pa nga sila lahat magkikita-kita at kukuha ng lakas sa itinatayong pyramid sa Manawag, Pangasinan. Pero hindi tamang sabihin lahat peke. Hindi rin tama sabihin na lahat totoo.
So, kaya up to now, controversial pa ito eh. It's not all fake, it's not all true. There are some that are true, there are some that are fake. Katotohanan o kalokohan? Marahil pagdating sa panggagamot, pruweba lang ang kailangan. Para sa Brigada 7, ako si Karen Davila, reporting. Ang Pilipinas ay isa sa 7 bansang napapaloob sa Circum-Pacific Ring of Fire. Sa Ring of Fire na ito, matatagpuan ang 20% ng mga bulkan sa buong mundo. Dito rin nagaganap ang pinakamalalakas na lindol, singlakas ng lindol na yumanig kamakailan sa Taiwan. Halos mabiyak ang puso ko habang minamasdan si Aling Ligaya Viloria. Damang-dama ko ang kanyang hinagpis. Hinagpis na isang inang namatayan ng pinakamamahal na anak. Ay, pero po hanggang hindi ko rin nakita ang kanyang mga mukha, hindi pa rin po ako hanggang ngayon makapaniwala sa patay na ma'am. Si Rosemary Viloria ay isang caretaker sa Taiwan. Mas kilala sa palayaw na baby, siya ay nasawi sa lindol noong 1 linggo, kasama ang matandang kanyang inaalagaan sa Nantou, Taiwan. Ang masakit para kay Aling Ligaya, nagtrabaho bilang caretaker sa Taiwan si baby para lamang matigil na siya sa pagtatrabaho. Siya po ang pinakamabait bago siya rin po ang nakinuha. Siya po ang nagpasan sa akin sa hirapan dahil nakita po niya kung paano ako maglabada. Oktubre no 1 taon ng huling bisita ni baby sa Pilipinas. Uuwi na sana si baby sa December 17 matapos ang 3 taong pagtatrabaho sa Taiwan. May tumigil yung tricycle at kumatok sa bahay namin ang ate baby na pala. Yun ho ang kahuli-huli ang yakap ko sa kanya. Tapos yayakapin ko siya dito yung bangkay na. Hiwalay na sa asawa si baby at kay Rowena niya inihabilin ang 2 sa 4 na anak na napunta sa kanya. Lubha rin ako nahabag sa mga anak ni baby. Kitang-kitang pangungulila ng mga bata para sa kanilang ina. Pagmamahal niya. Pag-aalaga niya sa amin. Ang pagsisakripisyo niya. Mama, mahal ko po kayo. Lalo na si Melody na siyang pinakamalapit kay baby. Nangako si baby sa kanyang anak na uuwi para sa graduation nito sa Marso. Masakit po sa akin na mawala ng magulang. Wala na rin po kami aasang darating dito sa Pasko. Mahal na mahal ko po siya. Gusto ko rin po siyang mayakap. Pero po, hindi na. Pinapangako ko sa lahat ng maabot na makakaya ko, tutulungan ko hanggang sa pagpasok nila sa high school. Yun lang ho kaya kong itulong yung paggabay sa kanila hanggang sa paglaki. Ang gusto ko lang, mami, maibalik ang pangkainahing anak dito sa amin. Sa kabilang dako, masasabi namang maswerte na rin yung mga kamag-anak ni Doris Ticar kumpara sa mga Viloria. Naiuwi ng bangkay ni Ticar noong Huwebes ng gabi, kasama bangkay ni Joybel Ortiz matapos ang 3 buwang pagtatrabaho sa Taiwan. Pareho silang namatay sa Shenmue Hotel sa Taiwan noong lindol, pero hindi raw ito sapat para maalis ang sakit ng pagkawala ni Doris. Natetense ako, emotionally upset ako. Sa gabi ko minsan hindi ako makatulog dahil parang nararamdaman ko na nag-ano rin si Doris na sana makuha niyo na ako, yung ganon. Balak pa sana mag-recontract ni Doris sa kanyang trabaho, ngunit hindi na ito mangyayari. Naniniwala si Aling Linda na may dahilan ng pagkamatay ni Doris at yun ay para matunto na sa wakas ang ama ng kanyang bunso. Si Doris ay nadisgrasya na anak ng kanyang amo nung nagtrabaho siya sa Kuwait. Sinasabi daw ni Doris na kung pwede raw, sulatan namin yung tatay ni Bambam, binigay niya ang pangalan at address at pakita raw yung picture ni Bambam.
sa akin, malaking bagay yun, no? Yung at least mapakilala si Bambam sa tatay niya. Kung hindi man ang tanging hiling na lang ni Aling Linda ay matulungan ng pamahalan ang dalawang bata. Nandun pa rin kung ano yung financial benefits na due kay Doris, ang hinihiling ko, maibigay in favor of the 2 children. Huwebes din ang dumating ang bangkay ni Maria Cecilia Cruz, isang domestic helper sa Taiwan. Hindi na napigilan ni Joy Cruz ang kanyang sarili at napayakap na lang siya sa kabaong ng kanyang kapatid. Talagang napakasakit, parang napakahirap yung pagkawala niya. Kaya lang, wala nang magagawa dahil yung hindi namang natin ginusto at ang may kapalang may pagkaloob no, kaya talagang pilit na rin namin tinatanggap. Ngunit napakahirap tanggapin ang pagkawala ng isang mahal sa buhay, lalo pat mabait at tumutulong sa magulang. Siyempre siya ang dalaga, siya ang sumusuporta. Dapat nga ipagagamot namin yung tatay namin kasi may sakit ho siya sa baga. Yun ho, hindi nga ho natuloy, nauna pa siya sa magulang namin. Sa halip, bangkay nila ang kanilang naiuwi sa North Sagaray, Bulacan. Si Josephine Collado naman ay ika-5 Pilipinong namatay sa Taiwan. Isang domestic helper sa Nantou, nakaligtas si Josephine sa unang paglindol, pero di na siya nakaligtas sa malakas na aftershock. Masayahing tao si Josephine at madalas sumulat sa mga kapatid, kaya naman hirap na hirap silang tanggapin na patay na si Josephine. Nung una, hindi ako naniniwala na kasama yung kapatid ko doon. Bakit? Kasi nung last na nagsulat siya sa akin, ang saya-saya niya. Ang mas masakit pa raw, hindi pa nakikitang katawan ni Josephine hanggang ngayon. Kapatid ko rin yun, tapos ganun nga ang nangyari, nagsasakripisyo lang para may buhay sa pamilya niya, tapos ganun pa ang nangyari. Kung po pwede totokan nila yung bangkay ng kapatid ko, para kahit na papano, makarating din sa amin sa Mindanao, may iwi na. Kung tutuusin, walang dapat sisihin sa nangyari. Dahil walang sino man ang makapaghahanda sa ganitong uri ng trahedya. Daan-daan ang namatay. Mga tahanan at gusali nawasak sa isang iglap. Mga buhay na hindi na maipabalik sa normal. Nagkalat ang mga kabaong at umusbong ang mga tent cities ng mga Taiwanese na walang matirhan. Sa dami ng mga namatay at nasugatan at sa laki ng pinsalang dulot ng lindol, matatagalan pa bago makabangon ang Taiwan mula sa trahedyang ito. At isang bagay ang tiyak, kahit pa paano apektado rin ang mga Pilipinong nakatira dito. Tulad na lang ni Mina Ray, isang domestic helper sa Taichung, Taiwan. Awang-awa kami sa kanya nang bisitahin namin siya sa China Medical. Hirap na hirap siyang magsalita at gumalaw. Bali ang 2 buto sa kanyang leeg dahil nabagsakan siya ng TV nung lindol. Ngunit ni minsan ay hindi na naisip na mamamatay na siya. Talagang malakas ang loob sumigaw kasi ako kasi kung hindi ako sisigaw hindi nila na ako makikinig. So, lumakad pa rin din ako sa hagdan, binuksan ko pa rin yung pinto. Si Mina ay nagtrabaho sa ibang bansa para maitaguyod ang kanyang mga kapatid. Kahit ganitong nangyari sa kanya, wala siyang bahid ng pagsisisi at balak pa nga niyang magtrabaho muli sa Taiwan matapos siyang magpahinga. Hindi ko dapat pagsisihan kasi napaganda na lang tayo ng mga kapatid ko. Kita ko ng magandang katayuan nila, di ba? So, panatag na rin ang kalooban ng mga magulang ko sa kabilang buhay. So, nagkaganito man ako, talagang ganito lang naman ang buhay ng tao, di ba? Sa Yuming Hospital naman ay nadatnan namin si Zaldi Panderas, isang factory worker sa Shonli Textile. Ayon kay Zaldi, tumatakbo siya para makaalis sa nagbabagsakang gamit nang siya'y madapa at masugatan. Nagulat ako kasi puro shame yung bubong namin. Inag-ingay. Kaya tumakbo ako. Please. Pagdating ko sa may pintuan, hindi ko na alam kasi lakas Nadapa siguro ako kaya tumama. Inoperahan sa tuhod si Zaldi at kailangan muna niya magpahinga bago magtrabaho muli. Kasi uuwi ako babakasyon muna ako Papagaling ako sa Pinas.
Sina Mina at Zaldi, dalawa lamang sa napakaraming Pilipinong ayaw pa rin umalis ng Taiwan. Ito ay sa kabila ng delikadong sitwasyon pa rin doon. Bawat minuto ay nagkaka-aftershock. Katunayan, naubutan pa namin ang pagyanig ng linggo na umabot sa 6.8 sa Richter scale. Naglabasan kami sa hotel kung saan kami naroon. Buti na lang, walang nangyari sa amin. Pero para sa mga Pilipinong trabahador natin doon, handa nila ipagsapalaran ang lahat. Kahit ang kanilang buhay, para lang mapabuti ang buhay ng mga mahal nila sa Pilipinas. Ako kasi, 4 months pa lang ako dito eh. Hindi pa ako nakakabayad ng utang, bawi. Para kumita ng pera eh. Para sa Brigada 7, ako si Richelle C., reporting mula sa Taiwan. Dahil sa bintang na pagnanakaw ng 5,000 piso ng kanyang teacher, 5 araw na nakulong si Joval, 12 anyos. At dito niya naranasan ang diumanoy walang awang pangtutorture sa kanya ng 2 pulis na humahawak sa kanyang kaso. Kung tititigan mo ang mukha ng 12 taong gulang na si Joel, matatamis ng ngiti ang makikita mo. Subalit sa kabila ng kanyang mga ngiti, ay ang isang madilim na karanasan. Sa mura niyang edad para bang kayang-kaya niyang itago ang mapait na sinapi mula sa mga kamay ng mga dapat ay nagmamahal sa kanya. Pinagdiriwang ng Alicia Isabela ang kanilang 50 taong anibersaryo na kami dumalaw sa bayang ito. Punong-puno ng saya ang kapaligiran. May makulay na parada, tugtugan ng banda, at mga mukhang ubod ng saya. Subalit sa isang sulok ng bayan ng Alicia, ang Barangay del Pilar, isang bata ang walang ganang makisaya sa pista. Mahirap mang paniwalaan, 12 anyos pa lamang si Joel, nasa grade 1 pa lamang siya. Kamakailan kinasuhan siya ng pagnanakaw ng kanya mismong teacher. Ngunit bago na isampa ang kasong pagnanakaw, pinahirapan siya umano ng kanyang guro na si Miss Chona Bedanya. Sinabi niya sa akin na ako ang kumuha ng pera, sir. Eh, ba't sinasabi niya ikaw ang kumuha doon ng pera? Hindi po ako, sir. Miyerkules ng umaga, September 8 ng taong kasalukuyan, nang mawala umanong 5,000 piso na binibining Bedanya. Ayon kay Joel, kinabukasan na siya tinanong ng kanyang guro tungkol sa nawawalang pera. Pumasok ako, sinabi nilang ako ang kumuha ng pera. Dahil sa paghihinalang ang estudyante niyang si Joel ang kumuha ng pera, binigyan umano ni Miss Bedanya ang bata ng isang leksyong hindi niya malilimutan. Katuwang pa umano ang kanyang boyfriend, pinahirapan umano ni na Miss Bedanya ang bata. Pinalo po ako. Ano pinangbaon ka ka? Hindi, sentron. Sentron po. Saan pera? Di sa ako lang ito. Paa po. Di ka amin, ha? Pinukpok po ako sa may. Bawa doon na iwar ko di kwarto. Sinabi na ilabas ko yung pera po. Matapos umanong paaminin si Joel sa pamamagitan ng pananakit, nilala umano ni na Miss Bedanya ito sa tanggapan ng pulisya sa bayan at doon naman umano naganap ang kalbaryo ng bata. Di na ba, sir? Pinalo-palo po ako ng pulis. Mami ko! Pinsa ako, sir. Sinako po ako. Isinabit po ako na sa loob ako ng sako. Matapos ibitin ng ilang oras sa loob ng sako si Joel, hindi pa umano nasiyahan sina SPO3 Marlon Binotapa at SPO1 Junicio Galicia. Dinikatdik di sa akong sa binatakan sa... Pagtanggal. Nung inalis po ako sa sako, pinalo-palo po. Walang pasok. Kaya bakit walang pasok?
Mula sa presinto, dinala umano ni na SPO3 Binotapa at SPO1 Galisa si Joel sa eskwelahan. Dito sa may bandang likuran ng Del Pilar Elementary School, muling pinagpapalo umano ni na SPO3 Binotapa at SPO1 Galisa si Joel. Andiyan ka? Nasaan ka? Anong posisyon mo? Paano Ay, posisyon dito? pinalo po ako ng sentro. Saan ka pinalo? Sino? Sino tinangbago ng sentro? Ay, pulis, sir. Mga pulis po. Saan mo nilagay ang pera? Bukod sa pamamalo ng sinturon ng mga pulis, nakita pa umano ng isang estudyante na tinututukan pa ng baril si Joel. Pinasubo po siya ng baril, sir. So, paano? Musta mo nga sa amin? Paano siya pinasubo? Tingnan. Nung sinusubo yung baril, anong sinasabi ng pulis? Sinabi na, ilabas mo yung pera, sabi niya, sir. Dala na rin marahil ng matinding takot, napilitan na rin umanong ituro ni Joel ang punong ito sa loob ng eskwelahan, kung saan niya sinabing itinago ang perang nawala, subalit wala namang natagpuan. Marami nang nakakita noon. Saksi ang isang residente ng paakyatin ng mga pulis si Joel. Pasado alas 2 ng hapon po, nakita ko yung mga 3 pulis. Akay-akay ito yung bata. Tapos nakita ko umakyat sa puno ng kasoy. Nung nakaakyat ng bata sa puno ng kasoy, nakita ko yung isang pulis bumunot ho ng baril. Tapos inaano sa bata sa taas. Tinututukan yung bata? Opo, nakaganon ho. Ilabas mo na yung pera, kayong pulis. Kitang-kita umano ni Aling Norma nang tutukan ng baril si Joel ng isang pulis habang umaakyat ang batang ito sa isang punong kahoy. Ang isa na may hawak pa na sinturon at ang isa'y nagbabantay. Pumunta ako sa puno, sinabi ko sa pulis, bakit ho? Ano bang kasalanan ng bata? Nagnakaw ng 5,000, sabi nila. Kailan ho? Sa Miyerkules. Ba't ganyan ang pinagmamaltrato niyo sa kanya? Diba? Base sa pag-aaral ng DSWD, mas mataas ang bilang ng mga child abuse cases sa mga liblib na pook o probinsya. Sa pagkakataong ito dito sa Barangay Del Pilar, Alicia Isabela, ang mga itinuturing na magulang ng isang 11 taong gulang na bata, ang mga akusado sa pang-aabuso. Hindi daw nila ito magagawa, lalo na sa isang batang walang kalaban-laban. Ito ang mariing dinipensa ng 2 pulis na dumanoy ng torture kay Joval. Pero paano mapapasinungalingan ang nasaksihan mismo ng ate ni Joval? Bagamat walang maipakitang pasa o anumang sugat si Joel na patunay sa pagpapahirap ng kanyang guro at ilang mga pulis, patuloy na pinaninindigan ng bata ang ginawang kahayupan umano sa kanya. Si Binibining Chona Bedanya ang pinakabatang guro sa MH Del Pilar Elementary School. Ayon kay Bedanya, wala pang 1 buwan niyang estudyante si Joel. Marami na siyang umanong masasamang bagay na naririnig tungkol sa bata. Kasi yung batang yan si maraming record, almost every day. Maraming parents na pumupunta dyan na sabi nila, Madam, pakitingnan tong si kasi laging inaaway tong anak ko, kinukuha yung baon, kinukuha yung pera. Pista ng patron ng Alicia, Miyerkules, September 8, nang iwan ni Bedanya ang kanyang bag sa kanyang mesa. Bali, may pinapalinis lang ako dito sa labas. Lumabas lang ako sandali, wala pang 10 minutes. Pagbalik ko, magulo yung mga bata. And then, inawat ko sila. Nagturo. And then, lunchtime, bibili na sana ng ulam. Tingnan ko yung pera ko, wala na. 4 na estudyanteng nakakita umano kay Joel ng aktong kunin nito ang 5,000 piso sa loob ng kanyang bag. Ipinakausap ni Bedanya sa amin ng 3 sa 4 na saksi. Labis ang aming pagkagulat nang aming kausapin ang mga bata. Kinuha ba ni yung pera? Paano niya nakita? Kinalang ni Jobal bigyan ng kwarta ni Ma'am Yo. Ha? Ano na? Iba kayo tipod no Hindi niya nakita? Kasi kayo bigyan na yung nagapit. Salbahe ba siya? Nung una itinanggi ng mga batang nakita nila si Joel na nagnanakaw ng pera. Marahil ay kinakabahan lamang ang mga ito, kaya inulit namin ang pagtatanong. Iba na ang naging sagot ng mga bata. Ikaw, Iha, ano pangalan mo? Roxanne. Roxanne.
Nasaan ka nung nawala yung bag ni ma'am? Nasaan? Lutitayan mo ka nun hindi nakita yung kwarto ni ma'am mo. Lutitayan mo anak ko. Lutoy.